Nitong mga nakaraang araw ay muling naging mainit na usapan sa internet ang isang litrato na kinuha mula sa satellite map ng ating mundo. Sa gitna ng malawak na asul na karagatan, may isang kakaibang hugis ang nakita ng mga netizen na talagang nakakaalarma dahil sa laki nito. Kung titingnan nyo ang larawan na ito, makikita ang isang tila mahabang anino na may hugis ng isang dambuhalang ulo ng ahas. Dahil sa linaw ng kuha, mabilis na kumalat ang mga teorya na baka ito na ang katibayan na hindi tayo nag-iisa sa mundong ito at may mga nilalang na nananatiling tago sa ating mga mata. Marami ang nagsasabi na ito raw ang tinatawag na Leviathan, ang halimaw na kinatatakutan simula pa noong unang panahon. Pero ang tanong, isa lang ba itong pagkakataon o talagang may buhay na misteryo na naghihintay sa kailaliman ng ating mga dagat? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators, maraming salamat po. Sa totoo lang, ang kwento tungkol sa mga dambuhalang nilalang sa dagat ay hindi na bago sa atin. Bago pa man naimbento ang mga modernong barko na ginagamit natin ngayon, ang mga unang tao na naglakbay sa karagatan ay mayroon ng mga babala tungkol sa isang halimaw na kayang lumamon ng buong sasakyang pandagat. Ang Leviathan ay hindi lang basta pangalan ng isang hayop dahil para sa marami, ito ay simbolo ng kapangyarihan ng kalikasan na hindi kayang kontrolin ng kahit na sinong tao. Ang salitang ito ay nagmula sa wikang Hebreo na ang ibig sabihin ay isang bagay na gumugulong o kaya ay bumabalot. Isipin nyo ang isang nilalang na sobrang haba at laki na kapag gumalaw ito sa ilalim ng tubig ay nagagawa nitong pabulain at pagalitin ang buong karagatan sa loob lang ng ilang segundo. Sinasabi sa mga sinaunang kasulatan gaya ng sa Biblia na ang Leviathan ay nilikha ng Diyos para ipakita ang lawak ng kanyang kakayahan. Sa aklat ni Job, binanggit na walang sinumang tao ang may lakas ng loob na lumapit o humuli sa nilalang na ito gamit ang ordinaryong kawit o lambat. Ipinapaliwanag dito na ang kalikasan ay may mga puwersa na sadyang ginawa para hindi natin magapi. Kahit sa ibang bahagi ng mundo ay may kani-kaniya ring bersyon ng kwentong ito. Sa bansang Mesopotamia, naniniwala sila sa isang diyosa ng dagat na si Tiamat na may katawan ng isang dragon at itinuturing na pinagmulan ng lahat ng mga halimaw. Sa kanilang mga alamat, ang katawan niya ang naging pundasyon ng ating daigdig matapos ang isang malaking labanan. Ibig sabihin, ang takot natin sa mga higante sa dagat ay nakatanim na sa ating kasaysayan. Kung pupunta naman tayo sa kultura ng mga taga-hilagang Europa o ang mga Norse, mayroon silang tinatawag na Jormungandr. Ayon sa kanila, ito ay isang napakalaking ahas na nakapalupot sa buong mundo habang nakakagat ang sarili nitong buntot sa ilalim ng dagat. Pinaniniwalaan nila na kapag dumating ang araw na binitawan ng ahas na ito ang kanyang buntot, mangyayari ang katapusan ng mundo dahil sa tindi ng pagbaha at lindol na idudulot nito. Maging sa bansang Japan, ay mayroon silang paniniwala tungkol sa isang malaking hito na tinatawag na Namazu. Kapag daw kumikilos ang isdang ito sa kailaliman ng lupa, ay nagkakaroon ng malalakas na lindol na sumisira sa kanilang mga bayan. Ang lahat ng mga kwentong ito ay may iisang tema lang, at iyon ay ang pagkakaroon ng isang higanting nilalang na nagbabantay sa mga lugar na hindi pa natin napupuntahan. Ngunit sa kabila ng mga pisikal na paglalarawang ito, ay may mas malalim at mas seryosong anggulo pala ang paniniwala ng mga Kristiyano at Hudyo tungkol sa Leviathan. Para sa kanila, hindi lang ito basta dambuhalang isda o ahas na lumalangoy sa dagat. Ang Leviathan ay simbolo ng matinding kasamaan at kaguluhan, isang puwersa na nanggugulo sa kaayusan ng mundo. Ayon sa aklat ni Isaias, darating ang takdang panahon na ang Diyos mismo ang susugpo at tataga sa Leviathan, ang mailap na ahas na umiikot sa kailaliman. Para sa mga teologo, ang halimaw na ito ay maaaring isang metapora ng demonyo o ng mga puwersang kumakalaban sa kabutihan. Pero alam niyo ba na may mas personal na interpretasyon din dito? Sinasabi ng iba na ang Leviathan ay representasyon ng takot,
kasakiman at galit na naninirahan sa loob ng bawat tao. Kumbaga, ang tunay na laban ay hindi sa labas kundi sa mga halimaw na nasa loob ng ating sariling puso na handang lalamunin ang ating pagkatao kung hindi natin ito mababantayan. Nakakamangharing isipin na ang ganitong konsepto ay hindi nalalayo sa ating sariling kultura rito sa Pilipinas. Bago pa man tayo sakupin ng mga Espanyol, ang ating mga ninuno ay mayroon ng sariling bersyon ng dambuhalang ahas ng dagat at yun ay ang bakunawa. Sa mga alamat ng mga Bisaya, ang bakunawa ay isang higanting dragon o ahas na naninirahan sa ilalim ng karagatan o sa malalalim na ilog. Tuwing nagkakaroon ng eclipse, naniniwala ang ating mga lolo at lola na kinakain ng bakunawa ang buwan. Para silang magkapatid ng Leviathan pagdating sa taglay na lakas na hindi kayang ipaliwanag ng tao. Bilang isang Bisaya, madalas ko itong marinig sa mga kwento ng matatanda na ipinasapasa pa mula sa kanilang sariling mga ninuno. Pero hindi lang ito limitado sa Visayas. Maging sa Mindanao, partikular na sa Lake Lanao sa Marawi, may mga bali-balitang may nakatira ring misteryosong nilalang o isang napakalaking ahas sa ilalim ng lawa. Maging sa Siquijor, may tinatawag silang dagat na nagdadalaga. Kapag dadaan ka sa partikular na bahagi ng dagat papunta sa isla, bigla na lang daw magkakaroon ng dambuhalang alon na tila may malaking bagay na kumikilos sa ilalim. Maraming biyahero na ang nakaranas nito at naniniwala silang ito ay isang puwersang hindi dapat gambalain. Kung pag-uusapan naman ang mga konkretong ulat, hindi lang pala sa mga alamat makikita ang mga bakas ng nilalang na ito. Sa kasaysayan ng paglalayag, marami ng mga mandaragat ang nag-iwan ng mga tala na talaga namang magpapatayo ng balahibo niyo. Halimbawa na lang noong taong 1555, isang kapitang taga-Denmark ang naglagay sa kanyang logbook ng isang engkwentro sa isang nilalang na ang haba raw ay katumbas ng 7 barko na pinagdugtong-dugtong. Isipin niyo ang laking iyon. Ang sabi pa niya, ang buntot nito ay lumilikha ng tila buhawi sa ibabaw ng tubig sa tuwing ito ay papailalim. Hindi rin nagpahuli ang ulat mula sa Royal Navy ng Britain noong 1848 malapit sa Cape of Good Hope. Isang opisyal na dokumento ang naglarawan sa isang sea serpent na may kakaibang bilis at laki. Kahit sa modernong panahon, may mga mangingisda sa Pacific Ocean ang nagpapatotoo na ang kanilang mga sonar, isang gamit na nakakadetect ng mga bagay sa ilalim, ay nakakakuha ng mga aninong sobrang lalaki na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Dito naman sa atin sa Pilipinas, partikular na sa Palawan at Surigao, ay may mga kwento ang mga lokal tungkol sa dagat na bigla na lang umuugong o kumukulo kahit walang masamang panahon. Sinasabi ng mga scientist na ito ay dahil lamang sa paggalaw ng mga tectonic plates o ang tinatawag na seafloor movement bago ang isang lindol. Pero para sa mga mangingisdang doon na ipinanganak at lumaki, iyon ay pahiwatig na ang dambuhalang Leviathan na matagal nang natutulog ay muling gumagalaw. Sa kanilang paningin, ang nilalang na ito ay hindi lang basta alamat, kundi isang babala ng kalikasan. At kung susuriin nating mabuti ang datos, halos 80% ng ating karagatan ay hindi pa rin natutuklasan o napapasok ng tao hanggang ngayon. Isipin nyo, 80%. Napakalawak ng bahagi ng mundo na nananatiling misteryo sa atin. Sa ganitong kalawak na espasyo, imposible nga bang may mga nilalang na tulad ng Leviathan na nagtatago sa dilim? Maaring ito ay totoo o maaring simbolo lang ng isang malalim na katotohanan. Ang Leviathan ay kumakatawan sa mga puwersang hindi natin kayang kontrolin, maging ito man ay pisikal o espiritual. Sa panahon ngayon, baka ang tunay na halimaw ay hindi na ang ahas, kundi ang mismong dagat na unti-unti nating sinisira. Sa gitna ng ating pagmimina, pagtatapon ng basura at pag-abuso sa kalikasan, baka tayo mismo ang gumigising sa Leviathan na ito. At kung sakaling magising nga siya, baka ang makita natin ay hindi isang anyong ahas, kundi ang hagupit ng mga tsunami at naglalakihang bagyo bilang paghihiganti ng dagat sa ating mga kasalanan. Sa huli, ang Leviathan ay higit pa sa isang kwentong pambata. Isa itong paalala ng ating kaliitan sa gitna ng napakalawak na universo. Tahimik ang dagat
hanggang sa dumating ang oras na ito'y magising. At kapag ang Leviathan na ito ay tuluyan ng kumilos, wala nang anumang teknolohiya ang makakapigil dito. Ang tanong ngayon ay hindi na kung totoo ba siya, kundi kung handa ba tayong harapin ang galit ng kailaliman na bunga rin ng sarili nating kapabayaan. Kayo, mga kababayan, ano ang inyong opinyon? Naniniwala ba kayo na may dambuhalang Leviathan na naghihintay lang sa kailaliman ng ating mga dagat o ito ay isa lamang matalinghagang paalala para sa atin? I-comment nyo ang inyong mga saloobin sa ibaba dahil gusto naming malaman ang inyong panig at huwag rin kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.